Alam nyo ba na si Snow White ay isa palang secret killer? Tara-tara po at alamin po natin. Babala lang mga idol, pwede po makasira ng inyong childhood memories kapag napanood nyo po ang bidyong ito. At kung ayaw nyo nang po masira ang inyong childhood memories, skip nyo na lang po ang bidyong ito, okay? Si Snow White ang pinakaunang Disney princess na ipinakilala ng Disney noong 1937. Alam nyo ba mga idol na meron pong dalawang version si Snow White? Siyempre, ang una po yung movie version ni Snow White at yung pangalawa naman ay sa original book ni Snow White. Ang una po natin tatalakayin ay ang movie ni Snow White. Sa atin pong nakasanayan na kwento about kay Snow White, si Snow White po ay tumakas ng kastilyo para makaalis sa puder ng stepmother niya na Wicked Queen o ang tinatawag na Reynang Bihasa sa Black Magic. Si Snow White ay naglakbay sa kalagitnaan ng kagubatan hanggang sa nakakita siya ng isang maliit na bahay at dito na niya napagpasyahang tumuloy. Kumatok si Snow White sa bahay, kaya lang wala po nagbubukas dito, parang walang tao sa loob na maliit na bahay. Nabuksan ni Snow White ang pinto at pumasok na siya dito. Dahil wala ngang tao dito, humiga si Snow White hanggang sa nakatulog na lang si Snow White dahil sa kanyang pagod. Paggising po ni Snow White, meron po ditong 7 maliliit na tao o ang tinatawag na 7 dwarfs. Ang 7 dwarfs ay binubuo nina Sneezy, Sleepy, Happy, Doc, Grumpy, Bashful, at si Dopey. Sino po sa 7 dwarfs na yan ang favorite ninyo? Comment nyo nga sa comment section. Nung magising na po si Snow White, dito na po nagpakilala si Snow White sa 7 dwarfs. Masayang-masaya ang 7 dwarfs dahil meron po silang bagong kaibigan. Habang nasa kastilyo naman ang Wicked Queen, dito naman niya tinatanong ang kanyang magical mirror kung sino daw po ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. At ang sabi ng Wicked Queen, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" Dahil nakasanayan na ng Wicked Queen ng stepmother ni Snow White na siya lagi ang isinasagot ng magical mirror kapag tinanong niya kung sinong pinakamaganda sa balat ng lupa, siya lagi yung nasa top. Hanggang sa nagkamali na nga po ang magical mirror at sinabi na ang pinakamaganda daw po sa balat ng lupa sa ngayon ay si Snow White. Kaya dito na po nagsimula ang puot at galit ng Wicked Queen kay Snow White. Dahil nga may kapangyarihan ang Wicked Queen o ang stepmother ni Snow White, dito na siya nag-decide na magpanggap ng isang matandang babae. At dito na nga siya gumawa ng secret potion na kung saan ang apple, nilagyan niya po ito ng lason. At nagmadali na siyang pumunta ng kagubatan para iabot ang apple kay Snow White. Noong araw na yun, wala po ang 7 dwarfs sa bahay nila, kundi ang nag-iisa lang doon ay si Snow White. Dito na nakahanap ng tiyempo ang Wicked Queen. Kumatok siya sa pinto at kumatok ang Wicked Queen. Tok 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 tok. Tao po! Meron po ba diyang tao? Ang sabi ng Wicked Queen. Ang sagot ni Snow White, Wait lang po, papalabas na ako. nakaharap ng Wicked Queen si Snow White. Ang sabi niya dito, Napakaganda mo naman. Gusto mo ba ng apple? Ibibigay ko na sa iyo ito ng libre. sabi naman ni Snow White, Oh, sakto po. Gutom na rin po kasi ako. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa aking apple. at umalis na nga ang Wicked Queen. Pag alis ng Wicked Queen, dito na po sinimulang kagatin ni Snow White ang apple na ibinigay ng kanyang stepmother. After niya makagata ng apple, dito na po nang hina si Snow White at tumumba na sa sahig at animoy wala ng buhay. Pagbalik ng 7 dwarfs, dito na po sila nag-iyakan at nalungkot dahil sa nakita nilang wala ng buhay si Snow White. Dito na po nag-decide ang 7 dwarfs na ilagay si Snow White sa coffin glass. At si Snow White ay dadalhin nila kung saan nagmimina ang mga 7 dwarfs ng ginto at pilak. Pagdating nila doon, may nakakita sa kanila, isang prinsipe, na kung saan nahumaling siya sa ganda ni Snow White. Kaya ang ginawa ng prinsipe, binigyan niya ito ng matamis na halik. At paghalik ng lalaki, doon na po nabuhay si Snow White. At doon na po naging happily ever after.
Opo, yun po ang nangyari sa movie na alam natin about kay Snow White. Pero alam niyo ba mga idol, sa original book ng Snow White, iba po pala ang nangyari kesa sa movie. Sa original book po, si Snow White ay 7 years old lang nung umalis siya sa kastilyo. At nung natagpuan niyo po ang bahay ng mga 7 dwarfs, kabaliktaran daw po sa movie, dito daw po napakalinis ng bahay ng 7 dwarfs. At nakatulog na nga dito si Snow White. Pagising niya, nakatutok na sa kanya yung 7 dwarfs. At dito po sa original book, galit na galit pa rin po ang Wicked Queen kay Snow White. Ang ginawa ng Wicked Queen, inutusan niya ang isang huntsman para hanapin si Snow White. Inutos ng Wicked Queen na kung pwede, pagbalik niya, daladala na niya ang lungs at liver ni Snow White. Go! Kakani! Ala, may pagsaaswang pala ang Wicked Queen. At sabi daw po, kaya daw gustong kainin ito para daw po manatili ang kagandahan ng Wicked Queen. Ang creepy! Pero naawa po yung huntsman kay Snow White dahil bata pa nga ito, hindi niya po kaya itong patayin. Kaya ang ginawa ng huntsman, humanap na lang po siya ng ibang lungs at liver. At yun po ang dinala sa Queen. Masayang masaya ang Queen dahil wala na daw po si Snow White pero hindi niya alam na pinatakas ng huntsman si Snow White. Hanggang sa dumating ang isang gabi, tinanong ng Wicked Queen ang kanyang magical mirror. Alam niyo ba mga idol, sa original book, hindi po pala sinabi ng Wicked Queen ang katagang ito, "Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?" Kundi, ang original daw pong sinabi ay ito, "Magic mirror on the wall, who now is the fairest of them all." Yan daw po ang sinabi ng original Wicked Queen sa kwento. At malinaw dito na ang sinabi pa rin ng magical mirror, si Snow White pa rin ang pinakamaganda sa balat ng lupa. At dito na nga po napagtanto na buhay pa si Snow White, na nagsinungaling sa kanya ang huntsman, kaya nagalit lalo ang Wicked Queen. After malaman ng Wicked Queen kung nasaan po nakatira si Snow White, nagpanggap po siya ng isang matamblang babaeng nagtitinda ng corset. Ang corset po ay damit ng mga sinaunang babae kung saan masikip. Sinikipan niyo po ang corset ni Snow White hanggang sa hindi po ito makahinga. Kaya lang hindi nagtagumpay ang Wicked Witch, niligtas po ito ng 7 dwarfs at pinaluwagan po ang corset. Sa pangalawang attempt naman po, binigyan ng Wicked Queen si Snow White ng isang suklay na may lason. Kaya lang hindi pa rin umepekto ang suklay na lason kay Snow White. Hanggang sa nag-decide na ulit siya sa pangatlong attempt at dito na nga siya gumawa ng apple na may lason. Nagpanggap ang Wicked Queen na isa daw po siyang asawa ng farmer, kaya inabot niya po yung apple kay Snow White at dito na nga po nagutom si Snow White at kinagat niya na po ang apple. Pagkagat ng apple, doon na po bumagsak si Snow White at nawala ng buhay. At yun nga po, katulad sa movie, nilagay po nila sa glass coffin si Snow White at dinala kung saan sila nagbimina ng ginto at pilak. At nakita sila dito ng isang prinsipe. Sabi ng prinsipe, gusto daw po niya iuwi si Snow White sa kanyang kastilyo. Kung pwede, tulungan daw siya ng 7 dwarfs. At doon niya aalagaan si Snow White. Pumayag naman ang 7 dwarfs. Habang naglalakbay po sila, ang isang 7 dwarfs ay nadapa. Kaya nalaglag po ang glass coffin ni Snow White at dito na po biglang nailuwa ni Snow White yung kinagat na apple galing sa Wicked Queen. At dito na po nabuhay si Snow White. Dito po sa libro, ang kwento po ay hindi po dahil sa hinalikan ng prinsipe kaya nabuhay si Snow White, kundi dahil nadapa ang isang duwende at naibugan niya yung kinagat niyang apple kaya nabuhay. Yun, nawala yung lason. Hanggang sa dumating na po yung araw na magpapakasal na po si Snow White at yung prinsipe. At dito na po natin malalaman ang sikreto ni Snow White. Dahil ikakasal na po ang dalawa, inimbitahan ng dalawa ang Wicked Queen na umattend ng kanilang kasal at tinanggap naman ito ng Wicked Queen. At dito pala, may plano si Snow White at ang prinsipe na patayin ang Wicked Queen. Habang nasa kalagitnaan po ng kasalan, kinuha po ng mga alali ng prinsipe ang Wicked Queen at pinagtulungan. Isinuot po dito ang dalawang sapatos na napakainit. Hanggang sa pinasayaw ang Wicked Queen hanggang sa mabawian na po ito ng buhay. Masayang masaya si Snow White at yung prinsipe dahil nakaganti sila sa Wicked Queen. Ganun pala nangyari. Pero mga idol, di ba alam po natin na bawal po gumanti? Ang Diyos na po ang bahala sa atin, kumbaga. Pero nung unang panahon po, hindi po yun uso. Revenge is revenge po talaga. Kaya yun. Pero kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, sa tingin nyo po, nagawa po kaya ni Snow White ang mga bagay na ito? Naniniwala po ba kayo na isang secret killer si Snow White? Comment nyo nga po sa comment section at i-share nyo na po ang video nito sa mga friends nyo para malaman din po nila ang dark stories ni Snow White. Cute!